Sabi dito, sumulat kasi nanay. No, nanay, asawa ni Bato de la Rosa. Sabi dito sa breaking news, I'd also like to ask for forgiveness for all confusions and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob na mas nadadamay pa kayo. Wow! Ang punga. Bayani pa pala si Bato de la Rosa. Ang tukmol, hayop. Bayani ang walang niya. Oh. Parang ganun yung gusto nilang palabasin eh. Ganun din yung sinabi ngayon ni ano. Sino ba to? Si Mike Defensor Santiago. Mike Defensor. Walang yang yan, oh, Santiago. Si Ma'am Miriam pala. Napakawalang niya. Ngayon, lumalabas pa pala, napakabait ni Senator Bato para hindi madamay, umalis na lang siya. Kaya pala tumakas mo. Nadadamay yung Senado. Aba, akalain nyo yun? Si Kalbo? Anak ng tipaklong, no? Grabe kawalang yaan neto ni Kalbo. No, I have nothing against dun sa asawa. Siguro, nasabi niya lang yun. Pero yan na yung naratibo nila ngayon. Hindi dinadamay. Kung talagang ayaw mo madamay yung Senado, kung mahal mo yung Senado, sana sumuko ka na. After nung shooting-shootingan, yung baril-barilan kunyari, putya, tigas na mukha eh. Ngingiti-ngiti doon, walang remorse. Nakita nyo ba yung pagmumuka? Putya, ganun kabangis to si Bato de la Rosa, ganun kakapal ang mukha niyan. Kahapon nabuisit ako dun sa nagsabi, mas mabait daw sa akin si Bato. Totoo? Yun na lang eh, yung paghikayat niya sa mga bobong supporter niya para puntahan siya ron at ipagtanggol siya. What the heck? Ano naisip mo, Kalbo? Ano naisip mo? No? Para ayain mo yung mga supporters mo, suportahan ka ron na alam mong malaki pagkakataon na magkagulo. Gusto mong ipahamak yung supporters mo? At eto na, yung mga tangang mga supporter naman niya. Hindi, mabait si Bato, tama. Ha? Ba't ganun ba yung mabait sa inyo? Handa kayong handang isugal yung buhay nyo? Handang isugal yung buhay nyo para sa kapakanan niya. Mga bakla, mga duwag lang ang nagre-resort sa ganyan. Bakla, duwag lang. Hindi, bakla. Mas matapang pa bakla. No homo shit. Pero dun tayo sa pakahulugan ko nung nanduwag. Pucho, Senate in chaos. Anak ng titing, si Bato humingi ng tawad. Matapos umeskapo. Ito namang si Alan, no? Nako, escape is not the right word to use. He just left. Hayop, nakakahiya talaga. Ako guys, nagpapakatatag ako eh. Nagpapakalakas ako ng loob. Sana kayo din. Malapit na akong panghinaan ng loob eh. Malapit na akong bumitaw sa paniniwala na mananagot tong mga to eh. Na mananagot yung mga yan. Nawawalan na rin ako ng bilib eh. Pasensya na kung ganun talaga nararamdaman ko. Parang ayoko na mabilib ba? No? Parang, ba't kasi ganun? Kaya nilang gawin lahat to. Kaya nilang lokohin tayo. Walang mapanagot. Asan na? Asan na yung kaso? Ombudsman Boying. DOJ ka pa lang noon, naging ombudsman ka na. Ayan, wala pa rin. Yung NBI, naguluhan din ako kanina. Medyo naguguluhan na ako eh. Escape o set up? Ako hindi ko alam kung ako lang. Pero dun kanina, sa press conference, or sa press briefing ng PCO, medyo naguluhan ako, nalabuan ako eh.
nalabuan ako sa sagot din ni Mati. Ano ba, man? Nakipagbarilan ba yung buwaka amang NBI na yan? Nakipagbarilan din ba yung anak ng teteng? Kasi ang sabi, hindi bumaril. Ang sabi naman, bumaril. Nakinig ko sa press conference kanina, sabi, wala daw NBI dun sa GSIS office. Meron naman, hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko eh. Hindi ko alam. Anyways, yan yun ha. Ang kapal ng muka. Ang kapal ng muka. Ta nagsorry sa Senate, hindi ka nagsorry sa mga taong bayan na para sa kapakanan mo, para sa kaligtasan mo, para humiram ka ng pansamantalang kalayaan, humingi ka ng tulong sa mga supporters mo. Punta nagsorry ka pa kay... Ewan natin. Tingnan natin kung may mananagot. Tingnan natin kung talagang merong mapapanagot tayo. Anyways, proceed na tayo dun sa ating susunod na talakayin. Buisit ako na buisit lang din ako. Isunod na rin natin kagad yung kay Alan Cayetano. Puros karamihan ng topic natin ngayon para kay Bato de la Rosa. Oh guys, punta tayo sa ating susunod na topic. Magandang gabi po sa lahat. Batian muna tayo. Oh, may sound effect ba tayo? Oh, si Ma'am Rowie. Sino man nandyan? Si Ma'am Rowie. Andang isugal ang buhay para sa 500. Wala, may sound effect ba? Wala. Pag wala, it's okay ha. It's not, naman. Pero, maganda sana kung may sound effect para at least. Sabi ni Mau Aplaska, totoo po iyon. Ito po ay kasama sa aming standard operating procedure. Nakita po namin ng mga tao na armado. So as far... Bakit kayo armado? Ibaba nyo yung mga baril nyo. Instead of lowering down their firearms, tinaas nila ang baril. So nagpapatok kami ng warning shot. I think, yan yung sabi daw ni nagalit si Top 1. Bugok daw eh. Bugok, sabi ni Top 1. Si Mau Aplaska. Ewan ko kung general to, dati. O classmate ni Bato de la Rosa. Ewan ko kung dating general tong Aplaska na to. So anyways, good day po sa lahat. Wala tayong sound effect. That's okay. Hindi, tingnan ko nga. Baka lang. Kasi nabago ko na naman eh. Hindi ko pala nabuksan yung natin before anything else. Hindi, ito yata dapat eh. Test nga. Wala no? Wala. O sige, it's okay. O shoutout po sa lahat. Puntahan natin yung kay medyo malayo yung image niya. Pero punta tayo dun sa ating next topic. Balik tayo dyan sa third topic natin later. Sa ating number 6 na tatalakayin. Ito. Patuloy natin ha. Yung una natin, yung escape daw. Yun yung sinabi ng asawa. So, it's either may nagsisinungaling or mayroong pulpul. Hindi ko alam, mamili ka na lang kaya ha. O kaya yung asawa ni Bato de la Rosa, mamili na lang kayo kung sinong boplak sa inyong dalawa. So, ito. Anong sabi? Sabi dito ni Cayetano. Classmate ni Bato.
Wala na yung wala na yung sound effect ko, sumama na raw kay Bato. Sabi ni Ma'am The Jumper. Punta tayo dito sa ating breaking news. Mali yung word na escape because there's no warrant No, there's no warrant eh. So he's free to go. Sabi niya. Sabi ewan ko sabi nila Alan, bading ka daw, bading ka ba? Tanong yun Totoo ba? Alam mo, madali lang naman malaman yan eh. Senator Alan Senator Alan madali lang malaman yan kung bading ka, kukulong ka lang sa kwarto. Dalawa kayo ni Robin. Papakita ni Robin yung titi niyang gasile. Isang oras kailangan di mo susubo. Ganun. Sorry. Bad joke. Anyways, escape nga ba? Escape nga ba? Cayetano, mali ang salitang escape. Wala naman daw warrant eh. Wala naman daw tinatakasan. Bugok, ba't mo nilagay sa custody ng Senado? Wala palang warrant eh. Nilagay mo sa kustodiya nyo. Eto ayon kay Cayetano, mali raw na gamitin yung escape. 'Di ba? Pero imbis na matapos dahil wala nga daw warrant, malaya daw na umalis si Bato. Pero imbis na matapos yung issue, mas dumami ang tanong ng publiko dahil bakit? Bakit naging sobrang tensyonado yung sitwasyon? Bakit may ulat ng kaguluhan at panic? Bakit tila maraming conflict narratives tungkol sa nangyari? Kung tutusin, parang ang simple lang. Andun yung siguro 6 na Marines, tanungin. Andun si Ablasca or kung sino man yung classmate ni Bato, tanungin. Andun yung mga pulis na relax habang nagkakaputukan, tanungin. Imagine ninyo yung pintuan, dapat pala pinirepair ko eh. Kasi yung pintuan doon, pinakita. Yung bintana, yun yung mga puro tama. Yung bintana doon, siguro nasa mga 7 feet. Yung size ng pintuan doon, mas regular. Ay mas above standard. Yung height ng pintuan. Yung height ng pintuan, siguro 2.1 meters yung yung pintuan na yon siguro mga 2.3, 2.4. Kasi nakita ko yung tao eh. Yung tao may mga at least siguro 80 centimeter. 80 centimeter pa yung agwat bago yung ulo ng tao. So, kung pinuputukan yung bintana siguro mga nasa 7.5 feet. Mga ganun. 7.5 feet yung taas. Tapos may mga pa doon And isa pa, kung wala sa loob yung mga taga-NBI na sinasabi nilang nandun nga daw, yung mga NBI, kung wala doon, kung nandoon, may hagdan yata yun eh. After ng pinto, parang feeling ko loading and unloading bay. Kaya medyo mas malaki. Kasi parang may hagdan eh. Nakita nyo ba yung nag-uobserba? Nandun lang sa baba. Pagka yung labas ng pinto, yung mga tao, kalahati eh. Kita mo yung kalahati, kaya ibig sabihin, may hagdan pababa. After ng pinto, bababa ka. Pababa na. Why the heck ang pinutukan yung taas? Katawa. Anyways, punta na tayo dito. Dito sa ating usapan. Mga kababayan, mga mandirigma natin dyan, mga karayuman ng ating kapatid ni Sitiliñolo, alam nyo minsan ang isang salita, kayang baguhin ang narrative. At yan ngayon ang sentro ng debate matapos sabihin ni Cayetano, na mali raw gamitin ang salitang escape.
sa pag-alis ni Bato de la Rosa. Dahil ayon sa kanya, walang warrant. Kaya free to go raw si Bato. Pero ang katotohanan ngayon sa publiko, kung simpleng pag-alis lang yan, bakit parang buong Senado nayayanig? Bakit parang guilty datingan nyo? Kandatai kayong magpaliwanag. Kasi alam nyo, hindi ordinaryong salita yung escape. Kapag sinabi mong escape, automatic ang dating niyan may hinahabol, may tinatakasan, may tensyon, may urgency. And all of those, no, pasok sa mga sitwasyon na kung nasaan si Bato. May humahabol ba sa kanya? Oo. May warrant eh. May tinatakasan ba siya? Merong tinakasan. Tumakas na. Kasama si Robin. May tension ba? Definitely yes. May urgency. Oh. Kaya understandable kung bakit gustong i-correct ni Cayetano yung naratibo niya o yung naratibo na escape. Kasi negative yun. Hindi mo yung mapipigilan, Alan. Talagang negatibo ka. Negatibo ka. Ikaw ang worst. Kagaya na sinabi ko, no? Ako yung unang nagsabi. Hindi, wala na. Isa ako sa mga nagsabi na si Alan Cayetano ang pinaka maikli na magsiserve bilang Senate President. Mapapalitan agad yung walang yan. Bakit? Kupal eh. Biruin mo, no? Nagkaroon ng habulan sa Senado. Diba? Oh, Boss Chopayang, shoutout. Nagkaroon ng habulan sa Senado. Nagkandada. Pucha, biruin mo, isang senador tumatakbo. Isang senador tumatakbo, no? Sa warrant of arrest. Tinatakbuhan yung responsibilidad na harapin ang isang warrant of arrest. At ano, pucha, walang dangal eh, no? Dating general. Kahit magkandara pa doon ang walang niya, oh. No? Basta matakbuhan niya lang. Pucha, si Senator Laila de Lima, oh. Puta, nagpahuli doon, oh. Sa loob ng Senado. Kasi, respeto, lalabanan ko yan. Lalabanan kita sa korte. Kukunin ko yung justisya, no? Sa pamamagitan ng pagharap sa mga accusation sa akin. Ganon din si Senator Trillanes. Pucha, si Bato. Grabe. Dating nanguhuli ng mga kriminal. Ngayon, tumatakbo. Galawang kriminal ang walang niya. 'Di ba? Kung walang warrant, kung walang hinahabol, kung normal lang yung pag-alis, bakit ang dramatic ng mga nangyari? Kasi based sa mga lumalabas sa ulat, totoo may confusion. Lito lahat eh. May chaos, may emotional statements, may security tension sa Senado. Dito tuloy lalong nagiging palaisipan ang buong sitwasyon. Ano yung kakupalan na pinagsasabi mo na free to go? Parang walang nangyaring tension ah. Parang walang nangyaring habulan ah. Free to go? Tapos inalagay mo pa sa kustodiya ng Senate? Bakit mo inalagay? Kasi nga may warrant. Kung talagang naniniwala ka na walang warrant, bakit nilagay mo sa kustodiya ng Senate? Ano yung dahilan mo? Bakit mo nilagay sa Senate? Ano dahilan mo, Alan Cayetano, ha? Para gamitin yung pera namin, gastusin yung kuryente namin, yung pera namin na binabayad ng kuryente dyan sa Senate office. Ano karapatan nyo? Kayong mga senador, Loren Legarda, Alan Cayetano, Robin Cupal Padilla, si Bato de la Rosa, si Joel Villanueva. Ano karapatan nyo para diyan kayo tumambay ng hating gabi? Pucha, imbis na makatipid tayo sa kuryente, no? Pucha, inuubos nyo yung oxygen dyan, hayop kayo. Kami nagbabayad ng kuryente dyan.
Kami nagbabayad ng kuryente dyan. Ang kakapal ng mukha nyo. Kakapal. Grabe. Alam nyo kasi no, sa politics, hindi lang explanation ang importante. Importante yung perception. Yan lagi yung aral natin dito, di ba? At kahit sabihin mo walang warrant, kapag ang publiko nakakita ng tensyon, panic, conflicting stories, natural na magduda kami. Hindi naman kami kagaya ng mga DDS na walang utak eh. Okay lang. Di ba? Hindi mo kailangan maging lawyer para maintindihan yan. Common sense lang, pwede na. Alam niyo, parang sunog lang yan eh. Kahit sabihin mong maliit lang yung apoy, kapag maraming usok, automatic magpapanik ang tao. At yan yung nangyayari ngayon sa Senado, imbis na luminaw, mas dumadami ang tanong. Bakit? Ginugulo nyo eh. Hayop kayo, kawkawin nyo sa kanal. Walang ya kayo. De, alam nyo talaga, no? Medyo medyo bad trip talaga eh. Kasi eto na naman yung nangyayari sa atin eh. Alam nyo kung ba't nila ginagawa? Kasi they know they can get away with it. Alam nila ang dami nating mga mangmang pa eh. Kaya nila tayong laruin eh. Kaya nilang itago yung mga kasamaan nila sa pamamagitan ng mga Bible verses. Putya pag nag-Bible verse na, yung iba. My goodness oh. Pata mali daw yung word na escape, hayop. Ang pinakadelikado rito mga kababayan ko, kapag bumabagsak ang tiwala ng publiko sa institusyon, yan ang delikado. Dahil ang Senado dapat maayos, kalmado, and definitely it should be transparent. Pero kapag paulit-ulit itong nadadamay sa chaos, controversy, political tension, at narrative confusion, patay. Unti-unting nawawala ang confidence ng publiko. Alam niyo naman pagka nawawala yung confidence sa mga publiko. Putya, rally dito, rally doon. Puta, yung ekonomiya natin maaapektuhan. Tayo na si Bato, kung sumuko ka Bato, kung talagang, putya, grabe no? Si Bato, no? Gustong-gusto sabi ni Bato, dapat dito nyo ako litisin sa Pilipinas dahil gumagana yung justice system dito. Sabi ng mga ng mga tropa niya. Mga DDS supporters. Dito nyo ako litisin sa Pilipinas. Sabi naman ni Roque, ba't nyo ako lilitisin niya? Wala akong tiwala sa justice system ng Pilipinas. Kaya ako nagtatago. At hindi na namin maintindihan kung sino paniniwalaan namin sa inyo. Yung bakla ba o kalbo? Kalbo o bakla? Bakla, kalbo. Pero na, in fairness, huwag ka mag-alala. Hindi ikaw ang unang baklang Senate President. Pag nagkataon, bakla ka ba? Bakla ka? Walang hiya ka. Kung bakla hindi siya yung unang bakla. Marami na raw naging bakla ang unang Senate President eh. Ha? Ewan ko si Chis Escudero, hindi ko alam ha. Porque ba may kilay na pabading ang datingan bakla na? Hindi naman siguro. Si Mick Subiri, nagta-taekwondo yon. Ewan ko lang kung di ba? Wala tayong ibang masasabi diyan. Bahala na si Alan Peter Cayetano diyan. Sa huli, hindi lang salita ang inuhusgahan ng publiko, kundi buong kilos at pangyayari. Buong kilos at pangyayari. Dahil kahit anong tawag mo dito, escape man o simpleng pag-alis, kapag maraming butas yung naratibo mo, natural lang na magtanong ang sambayanan kung ano talaga ang buong katotohanan. Hindi mo matatanggal na may tinakasan. At ang Tagalog ng takas, tanga nga to si Alan eh. Kung ngayon ko lang, bobo talaga to si Alan. Bakit nung press conference mo lang nalaman? Bakit nung press conference mo lang nalaman na wala na si Bato?
Di ba? Sabi niya kung wala na si Bato, hindi nagpaalam sa'yo? O nagpaalam sa'yo? Baka pati ikaw tinakasan. Di ba? Tapos sasabihin niya, hindi raw ano? Oh, do your job daw, sabi ni... Pucha, sino sinabihan niya do your job? Si NBI? Bakit NBI? Andyan yung mga pulis sa Senate. Katabi nyo lang yung mga pulis. Oh, bakit NBI mag-iimbestiga? Kung may papaimbestigahan, NBI. Tanga! Pucha, buti tinanong ni Chupaing yan, bakit? Nagulat ako eh. NBI daw yung ano? NBI director kagad yung tinawagan. Ay anak ng tipaklong oh. Worst Senate President ever. Baka nga hindi ka pa i-recognize na Senate President eh. Kung tutuusin. Mukha ka lang daw tukmul eh. Anyways, so yan yung second topic natin guys. Punta na tayo sa ating pangatlo. No? Pangmalakasan nating pangatlong topic. Ilang minuto na? 30? Oh, pwede. Mabilisan tayo. Oh. Ang ating next topic. Balik ulit tayo kay Bato. Para masaya. Balik ulit tayo kay Bato. Bato Conyat de la Rosa. Oh. Magandang gabi po sa lahat sa mga bagong dating. Pasensya na, tuloy-tuloy tayo. Doon sa pangatlong topic natin, mag-shoutout tayo. Siyempre, huwag niyong kalimutan supportahan yung channel ng ating kapatid na si Tolniolo. Pakibayo na lang po yung like. And siyempre, pakibayo yung like. And then, supportahan natin si Ma'am Admin Rich, si Ma'am TPL3, si Mr. Sponsor, and syempre yours truly, Banat Boy. Syempre, huwag niyo kalimutan yung kapatid natin si Tolniolo. Tolniolo, sorry bro. Sorry talaga bro. Pucha, my fault. Sorry bro. Sorry talaga. Anyways, punta na tayo sa ating next topic. No? Ito yung pagdomina ng Davao. No? Mga Davao potpots. Sa Senado. Tagumpay sila eh. Alam niyo mga kababayan, no? Kapag ang Senado na dapat simbolo ng batas, biglang nasasangkot sa pagtatago ng fugitive, armadong tensyon, at political protection, hindi na simpleng intriga yan. Mas malalim na problema. No? Dapat, yung nangyari sa Senado kagabi, no? Pinuntahan ni CJ Hero at minidya niya. Ay, hindi pala kaya ni Sorry, CJ Hero. Napasok ka, naisip ko lang. Oo nga, no? Bakit walang PGMM doon? Ha? Kulangot network lang ba kayo talaga? So, eto. Hindi na yan simpleng intriga. Okay? Mas malalim na problema na yan. At habang tumatagal, mas maraming Pilipinong nagtatanong, ginagamit pa ba ang Senado para gumawa ng batas? O ginagawa na itong proteksyon ng mga kaalyado? Proteksyonan ang mga kaalyado na kung saan ay nai-impeach. Proteksyonan ang anak ng kaalyado na kung saan nasasangkot sa 24 billion na kaso. Proteksyonan, no? Yung may mga posibleng kaso na inareglo ng dating ombudsman. Proteksyonan yung mga involved sa plunder na kaalyado. Proteksyonan yung baklang mataas ang kilay na kung saan nasasangkot sa posibleng kaso sa COMELEC na pinalusot na nga pala yun po.
Alam nyo, no? Kasi kapag ordinaryong tao ang may warrant, mabilis ang aresto. Pero kapag makapangyarihan, parang may VIP treatment. At yan ngayon yung sentro ng kontrobersiya na yumanig sa Senado nitong mga nakaaraang araw. Paano ba nagsimula yung gulo? Boss White Tiger, nagsimula ang lahat matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa umano'y pagtatago kay Bato. Saan ba nagtago? Sa loob ng Senado. Habang may umiinit na usapin tungkol sa ICC warrant at yung posibilidad na arrest operation, pinainit lalo nila yung sitwasyon. May lumabas pang quote na humihingi ng forgiveness dahil sa confusion. Dahil sa havoc at emotional tension sa Senado. May mga paganon pa. May mga pautot. Ngayon, no, isipin nyo, kapag mismo loob ng Senado ang sinabing magulo, anong imahe ang pinapakita niya sa publiko? Alam niyo, parang classroom na nawalan ng teacher. Kanya-kanyang galaw, kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang narrative, batuhan dito, daldalan dito, vandalism dun sa blackboard. Di ba parang ganun? At ang mas matindi, may mga ulat na tungkol sa armed presence, gunshot, diversion at allegation sa loob ng mismo ng Senate compound. Hindi to ordinary political drama. Dito na nagsisimulang matakot ang publiko. Bakit maraming tao nagtatanong ng special treatment? Bakit maraming tao? Kasi ito yung hindi matanggap na maraming Pilipino eh. Kapag ordinaryong tao, no, ang nagtago ng wanted person, pwede kang kasuhan. Diba? Obstruction of justice. Pero, bakit kapag political allies, biglang nagiging, safe haven strategy? Ganon? Aba. Diyan pumapasok yung malaking issue ng accountability. Ayon sa mga aligasyon, may pagtulong sa pagtatago. May paggamit ng impluensya. May umano'y coordinated protection. Diba? Parang action movie na may extraction team eh. At ang mas delikado, kapag ginamit ng Senado para suportahan ang masama, para suportahan yung kasalanan, imbis na pigilan, yun ang masama. Hindi mo kailangan maging expert eh. No, for you to be able to foresee the danger. If there's an institution na mismo ang nagmumukhang they are protecting someone, bumabagsak ang tiwala ng public. And of course, here comes the statements. Special treatment, political shielding, institutional protection. And the bigger picture, ito yung delikado eh. Mga mandirigma natin dyan. It's not just about the name involved. It's about the message, no? That you wanted to convey sa buong bansa. Ano yung mensahe na gusto mong iparating?
Kasi anong sinasabi nito sa ordinaryong Pilipino? 'Di ba? Kapag mahirap ka, mabilis ang warrant. Kapag mahirap ka, mabilis ang kulong. Kapag mahirap ka, mabilis ang operasyon. Pero kapag makapangyarihan ka, may proteksyon, may negotiation, may political cover. Senador ang backer mo. Vice President ang backer mo. Ganun ba? At yan ang sumisira sa respeto sa batas. Parang sirang makina lang yan eh. Habang pinipilit mong takpan ng problema, mas lalong umiingay. At kapag nasanay ang sistema na ganitong kultura, unti-unting nawawala ang accountability. Unti-unting nawawala ang accountability. Kapag ang batas nagiging optional para sa mga may kapangyarihan, para sa nasa kapangyarihan, delikado ang demokrasya. Delikado ang demokrasya. Alam nyo, sa dulo ng lahat, hindi ito tungkol lang kay Bato eh. O sa kahit sinong politiko. Mas malaki dito yung tanong, may pare-pareho bang batas sa Pilipinas? Pare-pareho bang lapat ng hustisya? Kasi habang ang ordinaryong tao, no, takot sa warrant, ang mga makapangyarihan tila may sariling sistema ng proteksyon. Kung kaya nilang takasan yung warrant, ba't sila kailangan matakot dun? At kapag ang Senado mismo ang nadadamay sa confusion, tension, armed controversy, at obstruction allegation, natural lang na tayo ay magduda. Alam mo, dahil ang tunay na sukatan ng isang institusyon, hindi kung paano nito pinoprotektahan ang kaalyado, kundi kung paano nito pinapatupad ang batas. Kahit masakit. Kahit hindi convenient. Tandaan nyo mga kababayan ha, consistency destroy performance. Consistency kailangan para maging maayos or pwede mo matawag na efficient ang performance mo. The way you serve the public. Kasi hindi pwedeng ngayon okay ka. No? Bukas hindi ka okay. Ngayon okay ka. Bukas hindi ka okay. Kakulango. Tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, Duterte, Duterte. Tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton.
Mangga